na iba ang takbo ng buhay ng mga tao sa syudad, lalong-lalo na ang mga buhay ng mga mag-aaral na nasangkot sa kaguluhan kaugnay ng mga paskin. Ang iba ay pinahinto at pinagsaka na lamang ng magulang. Ang hindi nakapasa sa pagsusulit ay nagplanong magtrabaho lamang at may nawalan ng kasintahan at iba pa. Nagkaroon ng walang saysay na pagpatay sa mga Indio na hindi man lang nabigyan ng investigasyon at katarungan. Dahil sa pangyayari tungkol sa mga paskin, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak na lalaki. Minamahal kong anak, pakiusap umuwi ka na lamang at tulungan na lamang ang iyong ama sa pagsasaka. Nagmamahal, ina. Nang magbigay ng pagsusulit sa universidad, marami ang hindi nakapasa. Ito, narito na inyong resulta sa inyong pagsusulit. Hindi rin nakapasa sina Pekson, Tadeo at Juanito Pelaez. Si Tadeo ay nagkaroon rin sa wakas ng walang katapusang bakasyon, ay nagdiwang sa pagsusunog ng kanyang mga aklat. Sa wakas, nandito nang walang katapusang bakasyon. Si Juanito Pelaez lamang ang hindi nasiyahan. Paano na ito? Napipilitan akong sumama sa aking ama sa kanyang pangangalakal. At habang ang mga ulat ay nalimutan na sa kahon na kinalalagyan nyo at ang mga kasulatan ay nagpalipat-lipat, at samantalang ang mga papel selyado ay dumarami na, tila tapal ng mga mangmang na manggagamot sa katawang nang walang iniisip kundi siya'y may sakit. Si Basilio ay nakatanggap ng mga balita mula sa Tiani. No, may dala po akong bagong balita. Ano yun, sino? Balita po galing sa Tiani. Sina Julie po at Tandang Selo. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Si Tandang Selo po ay nawawala. Ano? Kailan pa? Anong nangyari? Si Julie? Si Julie po? Ano? Si Julie po ay namatay na. Ano? Bakit? Papaano? Anong nangyari? Siya po ay nagpakamatay. Ano?
Samantalang gumaling na si Simon. Ang sabi ng pahayagan ay, Ano kaya ang maaari kong isulat na balita? Ang pagaling ni Simon. sa kabilang banda, ang mamamahayag na si Benzaib ay lihim na nagtatanong kung totoong nagbabalak na magbigay ng isang malaking piging ang mayamang mang-alahas. Magandang umaga mga senyoras. Magandang umaga, Ginoo. Ano yung nais? Totoo bang nagbabalak na magbigay ng isang malaking piging ang isang mayamang mang-alas? Hindi ko batid, ngunit ito raw ay isang pasasalamat sa kanyang pagaling at isa pa'y mamamaalam sa kanyang bayan ay nagpalago na kanyang kayamanan. Diba? Siyang tunay. Isa pa si Simon ay kailangan humisa kasama ng Kapitang General. Pagkatapos ng panunungkulan nito na magtatapos sa Mayo. Ang mga usap-usapang ito ay nagbigay matuwid sa paniniwala ng mga tao na gaganapin sa madaling panahon ang malaking piging. Halina Ginoong Sinbad, pakitaan mo kami ng isang bagay na yangge. May utang na loob ka sa bayang ito. Iyan ang hindi ko matatanggap. Magbibigay kayo ng di mapantayang piging sa bahay ninyo. Ano? Maaari, ngunit wala akong bahay. Sadyang may mga taong mapalad. Nakabili ng bahay na walang bayad, nakabili ng paninda sa murang halaga, at nakasama pa si Simon sa pangangalakal. At ngayon ipapakasal ang anak sa isang mayamang dalaga na tanging tagapagmana. Iyan ay magandang kapalaran sa hindi umaabot sa lahat ng taong mararangat. Kung alam na ninyo kung paano natamo ni Ginoong Pelayes ang kapalaran niya. At tinitiyak ko sa inyo na magkakaroon ng isang malaking piging. Tunay ngang ikakasal si Paulita kay Juanito Pelaez. Napawi ang kanyang pag-ibig kay Isagani na tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nababatay sa mga tulain at udyok ng damdamin. Hindi na maaaring ipagpatuloy ni Isagani ang aming pag-ibig sapagkat hindi matatawanan ang kanyang pagkakamali. Siya'y nagkasala, siya'y nagbilanggo. At hindi ko kayang umibig sa isang binatang mali ang pagkakilala sa lipunan at sinisisi ng lahat. Kaya sa katwiran, si Juanito nakumot siya sa kanyang ginawang pagharap sa pamahalaang sibil. Buenos dias, aking mahal. Ito ang aking munting regalo para sa iyo.